Bawiin mo yung sinasabi mo. Mahal ako ni nanay at hindi totoo na iniwan kami ng tatay ko. Nalunod siya sa sabaw. Ang sabi ni nanay, kaya hindi niya kami iniwan, kundi namatay siya. Dali-daling iniabot niya yung pamasahe sa driver matapos na pumara ng tricycle. Nadatna na naman niyang nakikipag-away ang kanyang pamangkin sa mga kalaro nito. Batid niyang kinakantsawan na naman ito ng mga bata dahil wala itong kinagis ng ama at dahil na rin sa trabaho ng kanyang ina. Hoy! Magsitigil nga kayo. Kayo talagang mga bata, oo. Maglaro lang kayo, hindi yung mag-aaway. Oh, Becca, bakit ang dungis-dungis mo? Tanghaling tapat nandito ka pa sa kalye. Nakikipag-away ka na naman. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ayokong nakikipagsabunutan ka kahit kanino? Kumain ka na ba? Nasa na ba ang nanay mo? Sa bahay po, may bisita siya eh. Ang sabi niya, hindi raw po ako uuwi hanggat hindi niya ako tinatawag. Makulit daw po kasi ako eh. Auntie, nagugutom na po ako. Kaninang umaga pa yung pandesal na ibinigay ni nanay eh. Sino naman ang bisita niya? Lalaki, hindi ko nga kilala. Bagong manliligaw na naman niya siguro. Nakakainis nga auntie eh. Kapag iniiwan siya ng mga yon, sa akin niya ibinubunto ng galit niya. Tapos, palagi niya akong iniiwan sa bahay kapag may lakad sila. O siya, halika na. May pasalubong na tinapay ako sa'yo rito. Tsaka malaki ka na, Becca. Kaya mo nang maligo. Hindi yang puro dungis yung mukha mo. Huwag mong iaasa pa sa nanay mo ang lahat dahil mas marami pa yung oras sa kanyang manliligaw kesa sa'yo. Isama mo na lang kasi ako sa pinagtatrabahuhan mo, auntie. Sige na. Hindi pwede. Mamaya mapagalitan ako ng amo ko, tanggalin pa ako sa trabaho. Hindi kasi pwedeng dalhin ng bata sa textile. Kung pwede lang, matagal na kitang isinama. Kapag nawalan ako ng trabaho, hindi na kita mabibilan ng pagkain at pangangailangan mo sa eskwela. Buti ka pa, mahal mo ko. Samantalang si nanay, palagi niya akong pinapagalitan kapag may kailangan akong bilihin sa school. Oh, wag ka nang magtampor yan. Umuwi na tayo para makaligo ka na, ha? Hindi pa man nakakapasok ng bahay si Yani, ay naririnig na niya ang tawa ng kapatid na si Lara. Nakita niyang inaakbayan pa ito ng lalaki. 5 taon ang tanda ni Lara sa kanya, ngunit mas responsable siya kaysa sa kapatid. Mula nang iwan sila ng kanilang mga magulang at pagala-gala sa lansangan, ay sila ng magkapatid ang namuhay na magkasama. Sa murang edad din naging babaeng bayaran si Lara dahil yun lamang ang alam niyang paraan upang sila ay mabuhay at dahil sa sulsul na rin ang mga kaibigan nito. Salungat ni Lara ang pag-iisip ni Yani. Mas pinili niyang tumulong sa mga tindera sa palengke hanggang sa makapagtapos siya ng sekundarya at magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa tindahan ng mga tela. O ate, tanghaling tapat, naglalambingan na kayo. Mamaya imbis na lang gamin kayo riyan, ay magliyab kayong dalawa. Ang init ng panahon, no? Kasing init ng titigan nyo. Tumahimik ka nga. Nakita mo may bisita ako, di ba? Nagmana talaga ng ugali sa'yo si Becca. Panira kayo ng kasiyahan. Bago ka kasi makipaglampungan sa bago mong manliligaw, asikasuhin mo muna tong anak mo. Hindi pa siya kumakain, 12:30 na oh. Nandito ka na kaya ikaw na mag-asikaso. Puro sakit ng ulo ang dala ng batang yan sa buhay ko. Buti nga binuhay ko pa yan eh. Doon na nga kayo ni Becca sa kusina, inaabala nyo na kami. Mawalang galang na, Ginoo. Alam mo bang may anak na tong ate ko? Mamaya pareho ka lang sa ibang manliligaw niya. Matapos na makuhang kailangan, iiwan at ayaw pala sa may anak. Hindi para usan ng kapatid ko, ha? Hoy, Yani, tumahimik ka nga. Binabastos mo na si Bibong eh. Hindi ko po siya binabastos, pinapaliwanagan ko lang. Gusto ko lang kasing klaruhin kung ano ba talagang intensyon niya sa'yo. Last month lang iyak ka ng iyak dahil iniwan ka ng nobyo mo. Tapos ngayon may bagong manliligaw ka na. Itikon mo na nga yung bibig mo. Nobyo ko na siya kaya tumigil ka na. Grabe naman, ang bilis mo namang makamove on.
Kilalanin mo muna kasi ang magiging nobyo mo. Hindi yung konting kalabit lang bumibigay ka na kagad. Sige Lara, babalik na ako bukas. Mag-usap muna kayong dalawang magkapatid. Bibong, ako na lang ang pupunta sa bahay na tinutuluyan mo mamaya. Pagpasensyahan mo na tong demonyita kong kapatid, ha? Sige kumain ka na. Ingatan mong sarili mo at huwag kang magpapagutom. Taas ang kilay na nakapamewang si Yani habang palipat-lipat ang tingin sa kapatid at sa bagong kasintahan nito. Nang tuluyan ng makalabas ang lalaki sa kanilang bahay, ay sinimula na siyang bungangaan ni Lara. Ikaw, Yani, kung makapagsalita ka sa akin, akala mo kung sino ka na. Baka nakakalimutan mo na buhay ka nang dahil sa akin. Pwede ba ate, wag mong isumbat sa akin ang bagay na yan? Pareho tayong naghirap sa lansangan, kaya ayokong sapitin ni Becca ang dinanas natin. Pareho tayong tumira sa kalye, ngunit may choice tayo kung anong daan ang ating tatahakin. Hindi kita hinuhusgahan sa naging trabaho mo noon, pero hindi pa huli ang lahat para baguhin mong sarili mo. Irespeto mo naman kasi ang katawan at pagkatao mo. Sa gayon ay may lalaking tatagal sa'yo. Hindi yung gagawin ka lang para usan. Isang linggo lang ay iiwan ka na kagad dahil naumay na sa'yo. Babae si Becca. Huwag mo namang ipakita sa kanya na normal lang ang pabago-bago ng lalaking nakakarelasyon mo. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Ate mo ko, kaya wag mo akong babastusin. Oo, ate kita. At kapatid mo ko kaya may karapatan akong pagsabihan ka. Ayokong nakikita kang nagmumukmok, naglalasing na parang sa mga lalaki lang umiikot ang mundo mo. May anak ka. Nandyan si Becca. Kaya ayusin mo ang buhay mo, ate. Alam mo ba kung anong naririnig kong usap-usapan dyan sa kanto? Lahat daw ng lalaki pinapatulan mo. Wala kang inaayawan dahil ang katikati mo. Hindi ako masasaktan ng ganito kung hindi kita mahal. Lalong-lalo na nakikipag-away si Becca dahil yun ang sinasabi sa kanya ng mga tsismosang walang magawa kundi ang gawing kampulutan araw-araw. Pinagtatanggol ka ng anak mo. Kaya sana pahalagahan mo ang taong may pakialam at nagmamahal sa'yo. Hindi yung mga lalaking ginagamit lang ang katawan mo. Auntie Annie, tapos na po ako maligo. Kinuskus ko po na mabuti ang kilikili ko kagaya ng sinabi mo. Nag-aaway po ba kayo? Hindi. Halika, magbihis ka na para makakain na tayo. Padabog na umakyat ng kwarto si Lara at malakas na isinarado ang pinto. 17 taong gulang lamang noon si Lara nang isilang nito si Becca. Nabuntis siya ng kanyang customer, ngunit hindi niya na ito mahagilap. Nagtatrabaho siya noon sa isang bar. Matapos niyang manganak, ay siya na nag-alaga kay Becca habang nagtitinda ito sa palengke. Kaya't naging mas malapit ang loob ni Becca kay Yani kaysa sa sarili nitong ina. Pag nasa trabaho ako, dapat marunong ka ng maligo. Di ba may suklay akong iniwan sa'yo rito? Bakit buhol-buhol na naman tong buhok mo? Kinuha kasi ni nanay, tsaka yung shampoo na iniwan mo sa akin. Sabi niya may sabong labada naman daw ron. Yun na lang po daw ang gagamitin ko. Hay nako, mamaya samahan mo ko sa Divisoria ha, mamimili tayo. Sige po, gusto ko yun. Auntie, may pera ka po ba? Bakit naman? Kung may sobra po, pwede niyo po ba akong bilihan ng manika? Naiinggit po kasi ako kay Pia. Binibilhan sila ng nanay nila. Hindi nila ako sinasali sa laro kasi wala akong manika. Oh, sige na nga. Basta ipangako mo sa akin na magpapakabait ka ha. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay susundin mo. Tsaka alagaan mo ang nanay mo kapag nasa trabaho ako. Kada linggo lang kasi ako umuwi rito eh. Sayang din ang pamasahe. E di ipambibili ko na yun ang pagkain natin. Inaalagaan ko naman po siya. Kaya lang mainit po lagi ang ulo niya. Madalas niyang sinasabi na simula nang dumating ako sa buhay niya, nilalas na siya. Huwag mong paniwalaan yan. Mahal ka niya. Lumayo ka na lang sa kanya kapag mainit ang ulo niya para hindi ka niya mapalo. Opo, sige po, kumain na po tayo. Kumukulo na po ang tiyan ko eh. Matapos kumain ay masayang namili ang magtiyahin sa Divisoria. Walang pagsidla ng tuwa si Becca
nang ibigay ng kanyang tiyahin ng manika ang gusto nito. Mumurahin lamang yun kumpara sa mga manika ng kanyang mga kalaro. Ngunit walang katumbas na halaga ang manikang yon sa labis na kaligayahan ni Becca. Yan lang ang nakayanan ko, Becca. Maswerte ka nga kasi kahit papano na ibibili ka ng ganyan. Kami noon, inuuna namin ng pagkain. Kaya ingatan mo yan, ha? Ang ganda nga nito, Auntie! Maraming salamat po talaga, ha? Hindi ko po ito sisirain. Ay, dapat lang na ingatan mo yan dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may pera ako. Pangako po, iingatan ko to, Auntie. Mahigpit na niyakap ni Becca ang tiyahin. Nagkalayo lamang ang dalawa buhat na makapagtrabaho si Yani sa textile sa bayan. Kaya't sa tuwing araw ng linggo na walang pasok ay umuwi siya sa baryo upang puntahan ang pamangkin. Napalingon si Yani sa bandang gilid nang may mapansin na isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga halamang gamot, mga pulseras at mga kakaibang bato na nakuha pa raw nito sa kagubatan at kabundukan. Ineng, baka gusto mong bumili ng mga pulseras at kwintas. Mabisang pangontra ang mga batong ito sa mga masasamang loob, tulad ng aswang, barang, kulam at itim na elemento. May gamot rin to para sa mga sakit ng tiyan, mga sugat at iba pa. Ito, 50 lamang ang bote ng langis. Mabisa po ba talaga yan? Baka palamuti lang po yan, ha? Matagal na itong gamit sa aming tribo. Marami-rami na rin akong mga suki. Hindi naman sila bibili nito kung hindi mabisa. Yan pong batong itim na may halong kulay pula. Ano po ba yan? Ito. Pinato yung buto ng suha at bato ng arok. Mabisa itong pangontra sa aswang. Pagbilhan nga ako niyan, Lolo. 2 po. Alam mo, Ineng, marami ang hindi naniniwala. Ngunit nararamdaman kong malapit na ang kanilang pagbabalik, Ineng. Ay mag-ingat kayo sa mga taong nakakasalamuha nyo dahil marami nagbabalat kayo. Sige po, Lolo. Maraming salamat po. Ito po pala, may pandesal ako rito. Sa inyo na po ito. Nang sa gayon ay may kakainin kayo habang nagtitinda. Salamat sa tinapay. Pagpalaing kayo ng may kapal. Agad na sumakay ng tricycle na magtiyahin at bumalik sa kanilang bahay. Pinagmasdan niya ang biniling mga bato. Animoy kristal yun na kumikinang sa loob. Para saan po yan, Auntie? Sabi ni Lolo, pangontra daw sa mga aswang. Kailangan ko to kasi madalas na akong ginagabi sa pag-uwi. Tapos yung dinadaanan ko bago makarating sa bahay na tinutuluyan ko, may malaking puno ng akasya. Ang sabi ng mga kasama ko, may naninirahan daw na engkanto ron. Ano po ba ang engkanto? Parang tao rin ang kanilang katawan. Kaso nga lang kulay itim ang balat nila. Tapos nangunguha sila ng mga tao para maging kasama nila sa kanilang tahanan. Kaya ikaw wag kang pumunta kung saan-saan, ha. Baka makuha ka ng mga engkanto. Bakit may kinuha na bang bata ang engkanto? Nung 1 linggo, nawala ang apo ng kapitbahay namin. Hindi nila alam kung saan pumunta. Ayon sa albularyo na kaibigan ng kapitbahay namin, kinuha raw ng engkanto na naninirahan sa puno ng akasya dahil gusto niya ng kalaro. Matapos nadasalan ng albularyo ang paligid malapit sa puno, kinabukasan bumalik na yung bata. Ayon sa bata, maganda raw ang bahay na kanyang napuntahan. Kaya lang natakot siya sa pagkain na gumagalaw, kaya hindi siya kumain. Gutom na gutom daw ang bata nang matagpuan ni Aling Remy ang kanyang apo sa likod ng kanilang bakuran. Nakakatakot naman po yan, Auntie. Hindi na po ako lalabas ng bahay tuwing gabi. Ay, dapat lang. Laruin mo na lang yung manika, ha? O di kaya basahin mo na lang yung mga storybook na binigay ko sa'yo. Pagdating nila ng bahay, ay hindi na nila nadatnan si Lara. Batid ni Yani na hindi na naman to nagpapigil sa sarili. Napuntahan ng bagong nobyo nito. Lutuin na lamang natin tong gulay. Wala na talagang kadala-dalayang nanay mo. Kaya ikaw, Becca, mag-aaral kang mabuti, ha? Lahat ng gagawin mo ay pag-iisipan mo kung ang idudulot nito ay masama o mabuti. Alam mo, sabi ng boss ko, walang perpektong tao sa mundo. Ngunit kaya mong gawin ng tama o itama ang mga mali mo. Masama ba si nanay, Auntie?
Hindi, kaya lang yung mga ginagawa niya, hindi niya pinag-iisipan ng maayos eh. Tapos sa huli siya naman itong nasasaktan. Oh, sige na, himayin mo na yung malunggay para kakain na lang yung nanay mo mamaya. Isinuot ni Yani ang pulseras na may pinudpud ng mga batong disenyo sa kamay ng pamangkin. Huwag mo yang hubarin ha, para pareho tayo ng pulseras. Ang ganda niyan. Sa tuwing tinatamaan ng ilaw, kumikislap ang kristal sa loob. Totoo po bang pangontra ito sa aswang, Auntie? Eh, yun ang sabi ni Lolo. Hindi kaya siya ang aswang, Auntie? Kasi ang itim ng balat niya, tapos kulot ang buhok niya. Ay, hindi siya aswang. Isa siyang katutubong Eita. Naninirahan sila sa mga kabundukan at kagubatan. Mabuti nga siya, marangal na naghahanap buhay. Hindi katulad sa iba, nagnanakaw lang para kumita. O, kumuha ka na ng pinggan. Malapit nang maluto ang gulay. Eh si nanay, hihintayin pa ba natin siya bago maghapunan? Hayaan mo na lang siya. Mamaya pa siguro yun uuwi. Mauna na tayong kumain. Matapos na maghapunan, ay nagligpit muli ng mga gamit si Yani. Maaga pa siyang babalik ng trabaho kinabukasan. Magkatabi silang matulog ni Becca kapag naroon siya sa kanilang bahay. Mas nagpapakananay pa siya kay Becca kaysa sa kanyang kapatid na si Lara. Auntie, hindi po ba talaga ako pwedeng sumama sa'yo? Bukas aalis ka na naman. Mag-isa na ako ulit kapag umalis si nanay. Pag dinala kita ron, mas lalong wala kang bantay. Kahit papano may mga kapitbahay tayo rito sa paligid na nakakakilala sa'yo kahit wala ang nanay mo rito. Bawal kasi ang bata ron eh. Kaya dapat lahat ng bilin ko sa'yo ay sundin mo. Tuwing linggo nandito naman ako eh. Tapos may pasalubong ka pa. Big girl ka na, hindi ba? Opo, namimiss kasi kita eh. Magkayakap na nakatulog ang dalawa. Habang si Lara hindi pa rin umuwi. 6:00 na ng umagay wala pa rin si Lara. Kaya maagang ginising ni Yani ang pamangkin upang magpaalam. Binigyan na rin niya ito ng pera para may pambili ito ng pagkain sapagkat madalas itong nalilipasan ng gutom kapag si Lara ang kasama nito. Habang naglalakad sa daan ay narinig ni Yani ang mga tsismosa na nagbubulong-bulungan at nakatingin pa ito sa kanya. Batid niyang pinag-uusapan siya ng mga ito. Saglit siyang tumigil sa paglalakad at dumapit sa mga nagkukumpulang mga babae. Oh, ba't napatigil kayo sa pagkukwentuhan? Para kasing ako na naman ang pinag-uusapan niyo eh. O Yani, aalis ka na? Bakit nakikihalubilo ka pa rin sa mga tsismosa? Mamaya sumabog pa yung uso mo katulad nila. Wala, tinatanong ko lang kung sino na naman ang topic nila. Matalim kasi ang tingin sa akin eh. Ay nako, umalis ka na. Wala kang mapapala sa kanila. Umuwi ka na nga, hinihintay ka na ni Becca. Tapos yung suot mo pakiayos naman. Konting kembot na lang ilalabas na yung kaluluwa mo eh. Pakialamera ka talaga kahit kailan. Ang init-init eh. Komportable ako sa ganitong damit. Napangiti siya nang makitang halos lumuwa ang mga mata ng mga ito habang nakatingin kay Lara. Maging si Yani ay hindi nakaligtas sa panghuhusga ng mga kababaihan dahil sa trabaho ng kanyang kapatid. Agad siyang sumakay ng tricycle ang dumaan yun sa kanyang harapan. Pagdating ng bahay ni Lara, ay agad itong inutusan ng anak na ipagtimpla siya ng kape. Nakasimangot pa ito, kaya binato niya ito ng unan. Hoy! Wala ang tiyahin mo rito. Kaya huwag ka magbuhay prinsesa. Ako ang kasama mo kaya bumangon ka na riyan. Laban mo rin yung mga damit ko. Ang aga-aga pa, Nay. Gusto ko pa po matulog. Babangon ka o ibabalibag kita riyan. Babangon na nga. Kaya mo naman magtimpla ng kape. Nung isang araw nga, tinimplahan mo ng kape si Mang Bibong. Tapos na hindi ka na marunong. Ibang usapan yon. Tsaka pwede ba wag mo akong bisitin? Ang aga-aga eh. Ito na nga po, magtitimpla na po. Pasimangot na tinimplahan ni Becca ang kanyang ina ng kape. Dahil inaantok pa imbes asukal ang ilagay niya sa kape,
ay iodized salt ang kanyang nailagay at agad ay binigay sa ina. Ibinuga ni Lara ang hinigop ng kape nang malasahan na sobrang alat nito. Pweh, ano ba yan, Becca? Bakit ang alat? Papatayin mo pa yata ako eh. Asin ang inilagay mo imbis na asukal. Asukal yung inilagay ko. Eto po. Hindi ka ba marunong magbasa? Iodized salt to. Yang kasing auntie mo ang arte-arte. Pwede namang ordinaryong asin ang bilhin. Sorry po, Nay. Parehas kasing pino kaya napagkamalan kong asukal. Ipagtitimpla na lang po kita ulit. Wag na. Sinisira mo lang ang araw ko. Magsaing ka na lang dahil nagugutom na ako. Nakapagluto na po si Auntie. Tsaka may itlog na po tayong ulam. Nay, akala ko po ba itinigil mo na yung paninigarilyo mo? Sabi kasi ng teacher namin na masama po yan sa kalusugan. Hay nako, sabihin mo sa teacher mo, wag niya akong pakialaman. Hindi pa naman ako namamatay kaya hindi ito masama sa akin. Sinindihan ni Lara ang sigarilyo gamit ang posporo. Ilang beses na siyang pinagsabihan ni Becca na tigilan na nito ang paninigarilyo dahil madalas na siyang inuubo. Oy Becca, ihanda mo mga gamit natin. Dahil magbabakasyon tayo sa lugar ni Nabibong sa Holy Week. Aalis po tayo rito, Nanay. Saan naman po tayo pupunta? Kasasabi ko lang, di ba? Dun sa lugar ni Nabibong. Gusto niya ako magbakasyon sa kanila. Alangan namang iwan kita rito. Mapupuno na naman yung tenga ko sa kakaputak ng tiyahin mo kung pababayaan kita. Pero Nay, mag-aalala po si Auntie kung aalis tayo nang hindi niya alam kung saan lugar yun. Dito na lang po ako sa bahay. Eh sino makakasama mo rito? Pwede ba, Becca? Huwag kang maging KJ sa kaligayahan ko. Puro na lang problema ang dala mo. Tsaka, kailangan ko rin ng taga-bitbit ng mga gamit. Ako ang nanay mo. Hindi lahat ng gagawin ko eh. Magpapaalam ako sa tiyahin mo. Nasisiguro kong hindi naman yun papayag eh. Akala mo naman nanay ko siya. Ilang sandali bumukas ang pintuan ng bahay. Iniluwa nun si Bibong na may bitbit na pandesal. Napatingala si Becca nang tumingin sa lalaki sapagkat hanggang bewang lamang siya nito. O Becca, ang aga-aga bakit nakasimangot ka? Papangit ka niyan. Hayaan mo na ang batang yan. Ang aga kong binisit kaya pinagsabihan ko. Ikaw naman oh. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Kagabi lang nagpainit na tayo Eh ang batang yan ayaw sumama sa akin. Gusto pang magpaalam sa tiyahin niya. Lahat na lang kasi ng desisyon ko kinukontra nun. Problema ba yun? Eh di isama mo silang dalawa para makapag-bonding naman kayong tatlo. Alam mo babe, maganda yung lugar namin. Hindi tulad dito sa syudad na puro polusyon at ingay. Doon payapa. Kahit pinalilibutan ka ng bundok, masarap manirahan doon. Marami kaming pananim at mga alagang hayop. Kaya hindi ka magugutom. Nasisiguro ko magugustuhan mo ron. Sabik na akong pumunta sa inyo. Paano ba yan, may anak na ako? Baka ayaw ng mga magulang mo sa akin. Ipapakilala nga kita sa kanila eh. Tsaka walang problema sa kanila kung may anak ka. Siguradong mabibigyan ko sila ng apo. Ang sweet mo talaga sa akin. Sige na, kumain na tayo. Oh, tawagin mo na si Becca para makapag-almusal na tayo habang mainit pa tong dala kong pandesal. Kumain na siya. Tsaka, pinaglaba ko muna para hindi na maglaro sa labas. Mamaya makipag-away na naman yun eh. Tirhan na lang natin siya para may makain siya mamaya. Ikaw kumain ka ng marami para maging malusog ka kapag pumunta tayo sa probinsya. Mamaya sabihin pa ni na inang na pinababayaan kita. Tumaba na nga ako oh. Ikaw kasi ang hilig-hilig mo ko ipagluto. Kaya yung mga damit ko ang sikip na sa akin. Lalo ka nga gumanda nung magkalaman yung pisngi mo. Tsaka hindi mo na kailangan magpapayat. Kumain ka na nga. Kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Matapos maglabay umakyat ng silya si Becca para maabot niya ang sampayan. Nasanay na siya sa mga gawaing bahay.
na hindi man lamang tinutulungan ng ina. Muntik na siyang mabuwal mula sa silang kinatatayuan nang gulatin siya ni Bibong. Mabuti na lamang inahawakan siya ng lalaki sa likod, dahilan nang bumalik siya sa tamang balanse. Ano ka ba? Muntik na akong mahulog sa silya. Bigla-bigla ka na lang nang gugulat eh. Pasensya ka na, Becca. Ako na nga riyan. Mukhang hirap na hirap ka na eh. Okay lang po. Kaya ko na po ito. Huwag ka nang mahiya pa. Tutulungan na kita. Tsaka may pagkain akong dala. Nandun sa mesa. Kumain ka na muna. Salamat po, Mang Bibong. Alam mo yung mga manliligaw ni nanay? Dati ganyan din kung itrato ako sa umpisa. Pero bandang huli, naging masama na ang trato nila sa akin. Ano ba ang kailangan mo kay nanay? Tsaka, ang dami-daming mga babae riyan. Bakit si nanay pa po ang nagustuhan nyo? Bata ka ba talaga? O matandang nagkatawang bata? Gusto kong nanay mo eh. Problema ba yun? Tsaka kung inaakala mo masama ako katulad ng mga manliligaw ng nanay mo, hindi yan totoo. Gusto mo bang sumama sa amin? Ipapasyal ko kayo sa lugar namin. Tsaka magugustuhan mo ron. Saan ka ba nakatira? Akala ko ba nakatira ka sa paupahan ni Aling Tilde? Sa paupahan ako ni na Aling Tilde nanunuluyan kapag narito ako sa inyong lugar. Pero ang sinasabi kong pupuntahan natin, sa baryo kung saan talaga ako nakatira. Alam mo bang marami akong mga alagang hayop doon? Tiyak magugustuhan mo manatili sa aming probinsya. Isasama lang naman ako ni nanay para may tagabitbit ng mga gamit niya eh. Pero ang totoo, ayaw niya akong makasama. Naku, hindi totoo yan. Mas mainam na nandun ka nga eh. Para hindi mainip ang nanay mo. Pwede mo ang isamang antiyani mo eh. Talaga? Hindi ka magagalit? Bakit naman ako magagalit? Mas marami, mas masaya nga, di ba? Ang ngiting inilapit ni Bibong ang kanyang mukha sa mukha ni Becca. Napakunot noo ang bata nang mapansin na baliktad ang kanyang replika sa mga balintataw ng lalaking kaharap. Mang Bibong, bakit parang may color red yung bilog sa mata mo? Tsaka bakit baliktad ako? Hindi katulad sa salamin. Baliktad? Naku, nagkamali ka lang yata eh. Kumain ka na nga lang. Naghalo na ang gutom at pagod mo eh. Kumain na ako kanina. Baliktad po talaga ako sa mga balintataw mo oh. Kinurap-kurap ni Bibong ang kanyang mga mata at muling inilapit ang mukha sa bata. Gayon na lamang ang mapanuring tingin ni Becca sa mga mata ng lalaki. Bahagya siyang napasimangot nang maaninaw na tama na ang pwesto ng kanyang replika sa balintataw ni Bibong. Oh, baliktad ka pa rin ba? Hindi na. Siguro namamalikmata lang ho ako. Alam mo Becca, may iba't ibang kulay talaga ang mga balintataw. May kulay itim, kaki, asul at berde. Yung nakita mo na color red sa gilid ng balintataw ko, ganoon talaga yun minsan. Lalo na't pagod ako sa katitidig sa computer. Okay po. Ubus mo na po bang maisampay ang mga labahin? Tulungan mo na lang ho akong mag-igib ng tubig. Maya-maya maliligo na yang si nanay. Sige ba? Nasa na ba yung timba? Pangiting tumakbo si Becca na tinungo ang kanilang banyo. Labis ang kanyang tuwa dahil may tumulong sa kanya sa mga gawain. Ang bait mo pala, Mang Bibong. Nasaan na ba si nanay? Nakatulog matapos mag-almusal. Alam mo Becca, sa probinsya, hindi ka na mahihirapan pa mag-igib ng tubig. Hindi ka tulad dito na kailangan mo pang pumila at makipag-unahan sa mga tao. Dun sa amin, malinis ang tubig ng talon. Malapit lang sa aming bahay, kaya hindi na pahirapan ng tubig. Pwede ka rin maligo ron. Talaga ho? Ang galing naman. Gusto ko po yun, Mang Bibong. Pwede bang wag mo na akong tawagin Mang Bibong? Ang pangit kasing pakinggan eh. Dito na lang para hindi masagwa. Bati naman tayo, di ba? Sige po, Tito. Yun! Ang gandang pakinggan. Matapos na mapuno ang mga sisidlan ng tubig, ay dali-daling pumasok ng bahay si Becca. Nakaramdam siya ng gutom, kaya't kumain siya ng dalang pagkain ni Bibong. Yan ang gusto ko, yung kumain ka Becca, para tumaba ka naman. Tsaka huwag ka masyado maglaro sa labas, baka magkasakit ka pa niyan eh, dahil sobrang init ngayon.
Alam mo, Tito, sa lahat ng manliligaw ni nanay, ikaw lang itong mukhang mabait. Paano mo naman nasabi yun? Kasi ikaw lang tong tumulong sa akin sa pag-iigib ng tubig. Sana bukas naman ulit ha. Oo ba? Basta bago tayo pumunta sa probinsya, pataba ka na ha? Para hindi ako sabihin ni na inang na ginugutom ko kayo. E di magdala ka na maraming pagkain araw-araw. Ilang araw ang lumipas. Napapansin ni Lara na naging malapit ang loob ng anak sa nobyo nitong si Bibong. Kaya't lihim na mas lalo siyang napahanga sa lalaki. Tumaba rin silang mag-ina dahil madalas silang ipagluto nito. Mabait naman yung anak mo. Ikaw nga lang tong palagi siyang pinagagalitan. Oh, malapit ang maluto tong tinolang niluluto ko. Tawagin mo na si Becca para makapananghali na tayo. Napahinto sa paglalaro si Becca ng kanyang manika nang tawagin siya ni Lara. Unang beses na nakasabay niya ang ina sa pagkain nang hindi siya sinesermonan. Animoy buo silang pamilya kung titignan habang kumakain. Araw yun ng Sabado, day off ni Yani, kaya umuwi siya matapos niyang maggrocery. Saglit siyang napahinto sa pintuan nang makitang masayang nanananghalian ng tatlo. Mukhang masaya kayo ngayon Mabuti at may nadatnan na akong pagkain sa mesa. Parang nakakapanibago naman. Oh, Yani, sabayan mo na kaming kumain. Tamang-tama ang pagdating mo. Auntie, dito ka na po umupo sa tabi ko. Alam mo, Auntie Yani, masarap po pala magluto si Tito Bibong. Tsaka tinutulungan niya akong mag-igib ng tubig, kaya hindi na ako nahihirapan. Eh di mabuti. Parang tumaba na nga kayo ng nanay mo Kumain ka na nga. Kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Maging si Yani lihim na nakaramdam ng tuwa dahil naging disente ang suot ng kanyang kapatid. Simula nang dumating si Bibong ay tila nagkaroon ng buong pamilya si Becca at naramdaman ito na magkaroon ng ama. Siya nga pala. Gusto kaming isama ni Bibong sa probinsya nila. Long weekend naman kaya naisip naming magbakasyon. Saan ba ang lugar nila? Sa Baryo Kalingaw. Parang ngayon ko lang narinig ang lugar na yan Tsaka hindi ba delikadong mamasyal kapag Holy Week? Kung ayaw mong sumama, dumito ka na lang sa bahay. Magbabakasyon ako, kaya huwag ka nang kumontra. Tsaka isasama ko yan si Becca. Para may magbitbit ng mga dala ko. Gagawin mo pa talagang personal assistant tong si Becca? E di sasama ako kung kakawawain mo lang tong pamangkin ko. Baka mapano pa yun doon. Kailan ba ang alis ninyo? Siguro sa Martes na. May trabaho pa kasi si Bibong sa araw ng Lunes 2 linggo pa naman bago ang araw na yun. Kaya makakapaghanda pa ng dapat na dadalhin. Tamang-tama, wala rin kaming pasok ng 5 araw kaya sasama ako. Himala na sasama ka. Alam ko kasing uutusan mo lang ang anak mo Parang pinanganak ka kasing reyna. Kawawa naman ang pamangkin ko pag nagkaganon. Mabuti nang nandun ako para mabantayan ko rin siya. Hindi ko naman kinakawawa yan Kailangan lang niya magbanat ng buto. Dahil puro laro na lang ang inaatupag niya. Ayan na naman kayong dalawa. Marami pang ulam mo kaya ubusin nyo na yan. Mas okay nga magbakasyon kayong tatlo para makapag-bonding naman kayo. Kumigup ng sabaw si Yani. Bahagya siyang napapikit dahil sa sarap nito. Napasulyap siya sa pamangkin at napangiti naman ito sa kanya. Binulungan niya ito dahilan na tumawa si Becca. Tama ka nga, ang sarap nga niyang magluto. Mabuti naman dahil hindi marunong magluto si ate. Oo nga po, Auntie. Anong binubulong-bulong yung dalawa riyan? Alam kong pinag-uusapan niyo na naman ako. Hindi ang sabi ko kasi masarap ngang magluto itong si Bibong. Isang technician si Bibong na nagkukumpuni ng mga sirang computer at cellphone. May pwesto ito malapit sa palengke. Kaya doon na siya nangungupahan malapit sa tinitirhan ni Lara. Alam mo ate, sa dinami-dami ng mga naging nobyo mo, si Manong Bibong yung mabait, responsable, at higit sa lahat naging kasundo ni Becca.
Paanong hindi sila magkakasundo? Si Bibong na ang gumagawa ng mga gawain dito sa bahay. Naku, dapat nga ikaw ang gumawa hindi itong si Becca. 8 taon lang siya, no? Hindi lahat ng mga gawain ay dapat na iutos sa kanya. Bata lang siya at paminsan-minsan ay kailangan niyang makipaglaro. Ay, alam mo, 2 na kayo ni Bibong na pinagsasabihan ako ng ganyan tungkol kay Becca. Nabibingin na ang tenga ko sa paulit-ulit na paalala. Mas bagay nga sa yung disenteng damit at hindi na lumalabas yung boobs mo. Tumaba kasi ako Hindi na kasya ang mga damit ko. Kaya puro t-shirt na lang ang sinusuot ko. Tsaka ipapakilala niya ako sa mga magulang niya. Hindi niya gustong pumunta ako sa kanila na nangangayayat. Baka sabihin na pinababayaan daw niya ako. Ayaw mo nun, alagang-alaga ka? Di ba yan naman ang gusto mo? Tumigil na rin pala ako sa trabaho ko. Pinatigil na kasi ako ni Bibong Mabuti naman kung ganun, tsaka maaari ka namang maghanap ng trabaho, yung marangal, para naman hindi ka matamatahin ng magiging biyenan mo. Ay, medyo kinakabahan nga ako, Yani. Pero ang sabi ni Bibong mabait naman daw ang pamilya niya. Yun naman pala kaya wala kang dapat na ikatakot. Sa palagay ko, siya na ang the one mo. Sobrang maasikaso nga niya sa inyo ni Becca Pareho na kayong tumaba. Mag-iimpake na ako ng dadalhin ko, ha? Ikaw na ang maghanda sa mga gamit ni Becca. Para naman anytime Bibit-bitin na lang natin ng mga gamit. Bukas babalik naman ako sa bayan. May trabaho pa kasi ako bago ang Holy Week. Pero sa susunod na Lunes uuwi ako rito. Ano bang ipabibili mo na babaunin natin? Pagkain na lang natin. Matakaw pa naman yan si Becca. Nakakaya naman kung wala tayong dala ron. Matapos bumaba ng tricycle si Yani, ay napadaan siya sa tapat ng matandang lalaki na nagtitinda ng mga halamang gamot. Nakalatag ang paninda nito sa malapad na sako sa gilid ng divisorya. O Ineng, kamusta ka? Ikinigagalak kung makita kang muli. Lolo, mabuti naman po. Eto nga suot ko ng pulseras na binili ko sa inyo. Tsaka medyo hindi na po ako natatakot dahil wala na po akong nararamdaman sa bahay na inuupahan ko. Dati kapag ginagabi ko sa daan, parang may sumusunod po sa akin Mag-iingat ka, Ineng. Huwag ka basta-basta magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Marami ang mapagkunwari. Hindi lahat ng mabuti ang pinapakita sa'yo. Dapat mong paniwalaan. Nararamdaman ko rin ang nagbabadya panganib na dala ng mga taong nakapalibot sa inyo. Ito ang langis na may sangkap ng samut-sari pangontra sa masasamang nilalang. Ginawa yan sa araw mismo ng Biyernes Santo nakaraang taon. Personal na pagmamayari ko to. Ngunit ibibigay ko na lamang sa ito. Pag-iingat ka saan ka mang magpunta. Tinatakot niyo naman ako, Lolo. Pero salamat po rito, ha. Magkano po ba ito? Ayun na yan. Basta huwag mong kalimutan na mag-iingat ka. Saan ka man magpunta. Opo, sige may jeep na pong paparating. Inihatid ng tingin ni Lolo Meno si Yani. Bukod sa katutubong aita na nagbebenta ng mga bato at halamang gamot, ay isa rin manggagamot si Lolo. Kasama niyang lumuluwas ng bayan ng kanyang mag-anak sa palengke o di kaya sa plaza. Watak-watak sila ng lugar ng pinagbebentahan. Hindi mawaglit sa isip ni Yani ang sinabi na matandang Aita. Bahagya siyang napabuntong hininga at mahigpit na nahawakan ng bote ng langis. Sana naman hindi magkatotoo ang sinabi ni Lolo na may panganib na paparating. Basta sumasapit ang Semana Santa, maraming sakuna ang nangyayari Tulad nung nalulunod. Imbis kasi na magnilay-nilay nag-a-outing pa. Hay nako, pag sinabihan ko naman si Ate Lara na wag na kaming tumuloy kina Bibong, naku tiyak uusok na naman yun sa galit. Napahinto sa pag-iisip si Yani ng biglang pumreno ang sasakyan. Dahil biglang tumawid ang aso sa kalsada. Napasubsob siya sa pawisang kilikili na matabang lalaki na kanyang katabi. Halos maduwal siya ng takpan ng kanyang ilong sapagkat tila na singot niya ang amoy noon. Tagos hanggang ngalangal ako Grabe naman, ang aga-aga pero nanununtok ang amoy. Hindi na napigilan na naibulalas ni Yani.
Kaya't napatingin sa kanya ang lalaki at ang babaeng kasama nito na may halong inis. Pailing-iling ang dalaga na bumaba ng jeep dahil hindi na niya makayanan ang amoy ng katabi. Ilang metro na lang naman ang layo ng kanyang pinagtatrabahuhan, kaya't minabuti niyang lakarin na lamang yun. Pagdating niya sa textile, ay narinig niya ang kanyang mga kasama na nag-uusap-usap kung saan magbabakasyon ang mga ito. Inanyayahan din siya ng mga ito na sumama sa isang beach resort. Pasensya na ho kayo, may pupuntahan din kasi kami ni ate. Sa ibang araw na lang ako sasama sa inyo. Nangako na kasi ko kina ate na sasamahan ko sila. Ilang sandali na puto ng kanilang pag-uusap nang may mga customer na nagsidatingan. Kanya-kanya sila sa pag-a-assist sa mga ito. Sumapit ang huling araw ng linggo, kaya't sabi ang mga katrabaho ni Yani na pag-usapan muli ang outing. Samantalang siya lamang hindi makakasama sa mga ito. Kagaya ng kanyang sinabi, Lunes na siya umuwi matapos na makuha ang kanyang sahod. Napadaan siya sa Divisoria bago sumakay ng tricycle. Hinanap niya si Lolo Meno, ngunit wala ang matanda sa pwesto nito. Nasaan na kaya si Lolo? Uy, Yani, sino hinahanap mo? Ay, itlog ng pugo. Nagugulat ka naman, Manong Bibong. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo Bata mo pa, magugulatin ka na. Kanina pa kita pinagmamasdan para may hinahanap ka yata. Oo. Pero wala kasi ang kaibigan kong tindero dito Siguro nagpahinga rin yun. May binili na akong pagkain na babaunin namin bukas. Naku, hindi mo naman kailangan bumili pa Ang daming prutas at gulay doon. Kaya wag mo nang problemahin ang kakainin nyo. O siya, pupuntahan ko pa yung kaibigan ko na aarkilahan ng sasakyan. Bukas na lang tayo magkita-kita Ihanda nyo na yung mga gamit nyo dahil maaga ko kayong susunduin. Sige. 2:00 na ng hapon nakauwi si Yani sa kanilang bahay. Pagkababa ng tricycle ay patakbong sinalubong siya ng pamangking si Becca. Ang dami mo namang dala, Auntie. Babaunin ba natin lahat yan? Siyempre naman, alam kong matakaw ka, tsaka ilang araw din tayo ron. Nakakahiya naman sa pamilya ni Manong Bibong kung wala tayong baong pagkain. Tutulungan ko na po kayo, Auntie. Sige, ito yung magaan na lang ang kunin mo. Handa na po ang bag ko, tsaka yung mga gamit na dadalhin natin. Si nanay nga parang doon natitira sa laki ng bag Nanibago ka pa talaga sa nanay mo. Hindi naman siguro tayo aabuti ng 1 linggo ron, kaya konti lang ang dadalhin ko. Huwag lang makalimutan ng kape Pagdating nila ng bahay ay naroon na ang mga gamit sa sala. Isang malaking maleta at traveling bag ang inihanda ni Lara para sa kanya. Samantalang isang backpack ang kay Becca. May plano ka pa bang umuwi rito? Parang dun ka natitira. Para sure lang no, kinumpleto ko na ang dadalhin. Binuksan ni Lara ang plastic na dala ng kapatid upang tignan ang pinamili nito. Dadalhin mo ba tong iodized salt? Pagkamalan pa tong asukal Bakit bang hilig-hilig mong bumili nito? Hayaan mo na nga lang dyan. Sinabihan kasi ako ng kasamahan ko na maganda yung gawing body scrub, imbis na sugar scrub ang gagamitin. Madalas kasi akong nilalanggam kapag sugar scrub ang ginagamit ko Kaya kuminis yung balat mo dahil sa iodized salt na to. Susubukan ko pa lang kung effective, kaya wag mo nang problemahin yan. Itabi mo na yan. Mamaya ilagay na naman yan ni Becca sa tinitimpla niyang kape Nakapaniyali na nabasa ang bulsa ng kanyang bag na pinaglalagyan niya ng bote ng langis na ibinigay sa kanya ni Lolo Meno. Kinuha niya yon upang tignan ngunit mahigpit namang nakasarado ang takip. Kaya't iniligay niya ito sa plastic na may ziplock upang hindi matapon sa kanyang bag. Kinabukasan, 6:00 ng umaga'y sinundo na sila ni Bibong. Ganun na lamang ang pananabik ni Lara nang pumasok sa kotse bit-bit ang mga gamit. O tara na? Excited na ba kayo? Siyempre naman. Hay naku, makakapagbakasyon din sa wakas. Ikaw, Becca, excited ka na ba? Opo, Tito. Gusto ko po makita ang mga alaga ninyong mga itik. Marami po ba sila? Oo, kung gusto mo magdala ka pa rito
Sige po, yung baby na itik lang pong dadalhin ko rito. Tapos dito ko na palalakihin. Kahit ilan pa ang dalin mo, walang problema. Wala na ba kayo naiwang mga gamit? Wala na. Nakasarado na rin ang pinto. Habang naglalakbay, hindi pa rin naaalis sa isipan ni Yani ang sinabi ni Lolo Meno. Kaya't hinaplos niya ang pulseras na binili niya sa matanda. Dahil probinsya ang pupuntahan nila, dinala niya ang mga pangontra sa mga aswang na ibinigay ni Lolo. Sapagkat gusto niya maging handa sa anumang panganib, ayon na rin sa tugon ng matandang tindero. Sa daan ay naaalinaw ni Yani ang mga katutubong aita. Batid niyang galing ito sa kabundukan. Auntie, tingnan mo sila oh. Parang katulad sila ng matanda sa Divisoria. Saan ba sila nakatira? Marahil sa bundok. Mga katutubong eta sila eh. Ilang baryo na rin ang nadaanan nila at mahigit 5 oras na ang kanilang nilakbay. Napahinto ang sasakyan sa isang bakanteng lote na tinatakpan ng malaking bato. Hanggang dito na lang tayo. Hindi na makakapasok ang sasakyan eh. Kaya hintayin lang natin susundo sa atin. Tsaka babalik din to si Willie sa bayan eh. Anong sasakyan natin? Karitela. Sigurado hindi ka pa nakakasakay sa ganun. Kaya may experience mo na ngayon. Yung kabayong humihila. Ay oo, alam ko po yan. Nabasa ko yan sa libro namin. Tsaka parang katulad sa sinasakyan ni Princess Sarah, yung napapanood ko sa cartoons. Mabuti pa tong si Becca, alam kung ano yun. Alam ko rin yun, no? Naunahan niya lang ako. Matagal pa ba yun? Maghintay lang tayo ha. Maya-maya nandito na yan. Palinga-linga si Yani sa paligid. Lihim siyang humanga sa kagandahan ng lugar na yun. Sariwa ang hangin at napakatahimik. Ilang sandali pa'y may dumating na kabayo, hila-hila ang karitela. Agad silang sumakay roon, dala ang mga gamit. Umalis na rin si Willie na kaibigan ni Bibong. Dala ang nirentahan nilang sasakyan. Wow, ang galing! Ang sarap pala sumakay rito! Nagustuhan mo ba, Becca? Opo, tsaka ang ganda po ng lugar. Pero bakit wala akong nakikitang mga bahay? Maya-maya makakita ka na rin. Habang lumalayo sila sa kalsada, ay hindi may paliwanag ni Yani ang kabang nararamdaman. Ngunit labis ang paghanga niya sa magagandang tanawin na kanilang nadadaanan. Tila isang lugar na hindi pa nadidiskubre ng mga tao na maaaring gawing tourist spot. Mahigit 1 oras din ang kanilang paglalakbay sakay ng karitela hanggang sa tuluyan na nilang narating ang Baryo Kalingaw. Napalunok ng sariling laway si Yani nang mapansin na kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. Animoy nagniningning ang mga mata habang nakaawang ang mga bibig. Oh, nandito na tayo. Huwag kayong mag-alala. Ganyan lang ang mga yan. Minsan lang kasi kami magkaroon ng bisita, kaya sabik silang makilala kayo. Oo nga eh. Ang weirdo nga nila kung makatingin. Una magdadala ng mga gamit nyo. Sundan nyo na lamang ako. Siguradong hinihintay na tayo na inang sa bahay. Halos umalingaw-ngaw sa paligid ng malakas na tili ni Lara nang biglang hawakan ng isang lalaki ang kanyang paa. Naglalaway pang nakatingin ito sa kanya na nooy gumagapang sa lupa. Turo! Bitiwan mo siya! Bisita natin sila, kaya wag mo namang takutin. Bitiwan mo nga ako. Pagpasensya mo na sa Turo. Pinanganak siyang may kapansanan kaya gumagapang sa lupa. Hindi siya nakakapagsalita. Pero nakakaintindi naman kung kakausapin. Hindi rin siya nakakalakad. Maging si Becca ay napayakap kay Yani dahil sa gulat. Inilibot ng dalaga ang kanyang mga mata. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil halos lahat ng mga mata ng mga taong naroon ay nakatuon sa kanila. Ito na ang bahay namin. Pasensya na't simple lang to ha. Ang ganda nga eh. Parang maliit naman siyang yari sa matibay ng mga kahoy. Sige na, pumasok na kayo. Natitiyak kong sabik na silang makilala kayo. Bumungad sa paningin ni Yani ang ama at ina ni Bibong. Naroon din ang 2 mga kapatid nito sa sala.
Marahang tumayo ang ina ni Bibong mula sa pagkakaupo sa sala at agad silang nilapitan. Mahigpit na hinawakan ni Yani ang kamay ng pamangkin dahil sa hindi may paliwanag na kaba. Pilit siyang ngumiti sa ginang upang hindi siya nito mahalata. Auntie, parang nakakatakot po siya. Tingnan mo, kamukha niya yung witch sa Rapunzel na napanood ko sa TV. Huwag kang maingay. Mamaya marinig ka. Umupo muna kayo sa sala. Ipapasok lang itong mga gamit nyo para makapagpahinga na rin kayo. Babe, pwede ba kitang makausap saglit? Oh, bakit? Ang sabi mo magugustuhan ko rito. Pero wala pang isang oras eh. Parang gusto ko nang umuwi. Nakakatakot naman dito sa inyo oh. Tingnan mo sila kung paano nila kami titigan. Alam ko naninibago ka lang. Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin sa kanila. Ngayon lang kasi sila nakakita ng maganda eh. Walang mangyayaring masama sa inyo rito. Hinalikan ni Bibong sa noo si Lara upang maibsan ang takot na nararamdaman ito. Matapos niyang maipasok ang mga gamit sa loob ng kwarto, ay isa-isa niya itong ipinakilala sa kanyang mga magulang. Ganun na lamang ang saya ng mga ito nang bumisita sila Lara sa kanila. Napako rin ang tingin ng ama ni Bibong kay Becca, kaya't hindi humihiwalay si Yani sa pamangkin. Auntie, kanina pa ako tinitingnan ng matandang lalaking yun oh. Nakakatakot po siya. Naku, nakyutan lang siguro sa'yo kasi bilugan na ang pisngi mo. Basta wag mong huhubarin ang pulseras na binigay ko sa'yo ha. Tsaka kung anong sasabihin ko, dapat mong sundin, maliwanag ba? Opo, auntie. Suot ko naman po ang pulselas eh. Habang kumakain ay wala pa ring imik sina Yani at Becca. Samantalang si Lara ay kinakausap ng ina ni Bibong. Isang tanong isang sagot lamang siya dahil naninibago pa sa mga tao na kanilang kaharap. May inilapag na inihaw na karne ang kapatid ni Bibong sa hapag. Napansin ni Yani na hindi pa luto yun dahil may dugo-dugo pa. Bagamat yun ang inulam ng mga magulang ni Bibong na sina Christina at Delio. Huwag na kayong mahiya, kain lang ng kain. O ikaw Yani, ayaw mo na ba? Kumain ka pa. Para tumaba ka tulad ng ate mo at ni Becca. Busog na ako. Tito, gusto ko po sana kumain ng inihaw. Kaso parang hilaw pa yan eh. Ay, sige. Ipasasalang ko na lang ulit kay Dado sa apoy. Kinuha naman kasi kagad kahit hindi pa luto oh. Uy, Becca, tama na yan. Kanina ka pa kumakain eh. Tignan mo nga yung tiyan mo, parang puputok na. Hayaan mo siya, marami pa naman pagkain eh. Maging sila rin napahinto sa pagkain dahil hindi masikmura ang paraan ng pagkain ng ama ni Bibong na naroon sa kanyang harapan. Tumatalsik pa ang likido mula sa kinakagat itong karne at tila baboy ito kung gumuya ng pagkain. Babe, pwede bang magpahinga na kami? Pagod na kami sa biyahe eh. Pero hindi pa tapos kumain si Becca oh. Busog na yan. Mamaya hindi pa yan matunawan sa katakawan niya. Agad nilang tinungo ang silid matapos nilang kumain. Tila hindi komportable ang ina ni Bibong sa tuwing lumalapit siya kay Yani dahil hindi siya nakakatagal maging kay Becca. Napasulyap ito sa pulseras na suot ng dalawa. Kinabukasan ay ipinasyal ni Bibong ang kanyang mga bisita. Ang pangambang naramdaman ni Yani at Lara ay napalitan ng pagkamangha sa tanawin na kanilang nakikita. Naligo sila sa talon kung saan malinis ang tubig. Ang ganda-ganda dito, auntie. Hindi na kailangan na magbobomba pa sa puso. Ang lamig-lamig pa ng tubig. Mag-iingat ka, baka madapa ka. Mabato pa naman. Maging si Yani nagtampisaw sa tubig. Masaya silang naligo ng pamangkin. Samantalang sina Bibong at Lara naman ay magkasama. Nakisabay na rin ang ilang mga bata sa kanila. Dahil madaldal si Becca, ay madali niyang naging kaibigan ng mga batang naroon. Noon lamang siya nakaranas na tratuhin ng maganda. Hindi katulad sa kanilang lugar na madalas ay inaaway siya ng mga bata. Sa utos na rin ng mga magulang ng mga ito, nalayuan siya.
Oh, umahon na muna kay Rian. May dala akong buko oh. Wow, paborito ko yan. Inutusan ko yung mga bata. Ang bilis silang umakit sa mga nyog. Hindi ko na kaya eh. Dahil tumaba na rin ako. Grabe no? Libre lang dito yung mga prutas. Sariwa pa. Samantalang sa syudad lahat binibili. Maging si Yani at Becca ay uminom ng sariwang sabaw ng buko. Nakakalimutan nila ang pangambang nararamdaman dahil sa labis na kasiyahan. Noon lamang nakita ni Yani na tumawa ang kanyang kapatid habang nakikipag-agawan ng buko kay Becca. Napatingin siya sa paligid. Masaya silang pinagmamasdan ng mga bata at mga kapamilya ni Bibong. Naging judgmental lang siguro ako. Nakakahiya naman sa kanila. Nanibago lang siguro sila na magkaroon ng bisita, gaya ng sinabi ni Manong Bibong. Tugon ni Yani sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y may daladalang mga kayumito at mangga ang mga bata. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga prutas, ay masaya nilang pinapaunlakan ang kanilang mga bisita. Para sa amin ba ang lahat ng mga prutas na to? Ang dami naman. Para sa inyo talaga yan. Alam ko natakot kayo sa kanila nung una nyo silang makita eh. Pero mababait ang mga yan. Oo nga Maraming salamat sa mga prutas na ibinigay ninyo ha. Ngumiti ang tatlong bata at agad na ring umalis. Ayaw pa sanang umahaw ni Becca sa talon, ngunit tanghali na. Auntie, gusto ko ba pumaligo? Tingnan mo sila ang saya-saya nila. Bukas na lang ulit. Mamaya uuubuhin ka na. Pagdating nila ng bahay, ay handa na ang lahat ng pagkain. Inaasikaso sila ng mabuti ng pamilya ni Bibong dahil sila lamang ang mga bisitang naroon. Napasulyap si Yani sa babaeng naghahanda ng pagkain sa mesa. Parang pamilyar siya sa akin. Saan ko kaya siya nakita? Nagtama ang kanilang paningin, ngunit biglang bumawi ng tingin ng babae at agad itong tumalikod. Auntie, pakiabot po yung saging. Gusto ko po yan Sige, pero hinay-hinay lang sa pagkain Mamaya sumakit na naman yung tiyan mo. Opo. Manong Bibong, pwede naman pong sumabay sila sa ating kumain Huwag mo na silang alalahanin. May mesa rin silang inihanda para sa kanila. Kinagawin na kasi namin dito sa baryo na kapag may bisita, inaasikaso talaga. Ayan nagsipaghanda na rin sila ng kanilang mga mesa. Napapansin ni Yani na nasa gitna sila na pinapagitnaan ng iilang mesa, kung saan nakaupo sa katabing mesa ang mga magulang ni Bibong. Sa ibang mesa naman ay ang kanilang mga kamag-anak. Animoy may festa roon dahil sa ginanap na salo-salo. Kakaiba rin pala rito sa lugar ninyo kapag merong bisita. Madalang kasi magkaroon ng dayo rito Kaya matindi ang pag-aasikaso nila amang at inang, maging ng mga kababaryo namin. Tito, ang sabi mo marami kang alagang itik. Gusto ko po sila makita. Oo ba? Mamaya pupunta tayo ron sa hapon. Sigurado ako marami nangingitlog na inahin. Nahagip ng paningin ni Lara ang nahiwang sugat sa braso ni Bibong. Kaya nagtaka siya kung paano yun natamo ng kasintahan. Gayong magkasama sila bago ito makatulog kagabi. Babe, may sugat ka. Mukhang malalim yan na paano ba yan? Huwag mo nang alalahanin to. Kanina kasi hindi ko na malay na may sanga ng kawayan na nakausli sa daan. Kaya nahagip ang braso ko. Ginamot ko na to. Ganun ba? Para kasing kinalmot ka Sino naman ang kakalmot sa akin? Kung meron man, ikaw yun. Sumapit ang hapon. Tinungo ni ng Bibong ang lugar kung saan naroon ang mga alaga niyang mga itik. Ganun na lamang ang tuwa ni Becca nang makita ang mga ito sa kulungan. Ang mga siso ay lumalabas pa mula roon, kaya natatawa siya habang hinahabol ang mga yon. Grabe, ang dami nila. Pwede po ba akong makahingi kahit 3 sisiw lang, Tito? Aalagaan ko sila sa bahay. Siyempre naman, ang dami niya Tapos ang dami pang inahin na nangingitlog.
Oo nga, kahit araw-araw itong ulam sa almusal, hindi pa rin mauubos dahil sa dami ng mga alaga ninyong itik. Gusto mo na magduwito ka na lang? Kaso pumapasok po ako sa eskwela eh. Kapag bakasyon na lang po siguro, tito. Dahil sa pagod sa pamamasyal, ay mabilis na nakatulog si Becca pag uwi nila ng bahay. Nakaramdam ng pangangalay sa paa si Yani. Kaya naisipan niyang kunin ang langis sa kanyang bag at masahiyan ang kanyang mga kasukasuan. Maya-maya'y lumabas siya ng kwarto upang tunguhin ang banyo nang maramdaman na siya'y naiihi. Nang makalabas ng banyo, napansin niya ang kapatid ni Bibong na nakatingin sa kanya ng matalim. Napangisi pa ito habang dali-daling lumapit sa kanya. Kaya't napasandalang dalaga sa dingding nang makaramdam ng kilabot sa itsura ng naturang lalaki. Subalit bago pa man makalapit ito kay Yani, ay napatakip ito ng ilong at tila hindi mapakali. Ang nakasisindak nitong itsura'y napalitan ng pangamba at bigla itong napatras at pasinghot-singhot pa ito na lumakad palayo. Bakit parang bigla na lang nagbago ang kanyang reaksyon? Hindi naman mabaho ang kilikili ko ah. Tama na, Bibong. Hindi ko na kaya. Di ba ito yung gusto mo? Yung sinasagad ka? Sunod-sunod na mahihinang ungol ni Lara ang nadidinig ni Yani. Ayaw niyang istorbohin ang ganap ng dalawa, kaya dumiretso na siya sa kanilang silid at tinabihan sa pagtulog ang pamangkin. Napayakap siya kay Becca na naghahalo ang iniisip. Samantala, pilit na tinatakpan ni Bibong ang bibig ni Lara upang hindi ito makalikha ng ingay. Naluluhang tinutulak ni Lara ang lalaking nakadagan sa kanya dahil ibinabaw nito ang patalim sa kanyang tangiliran. Demonyo ko! Minahal kita pero ito lang palang gagawin mo sa akin! Wag mo sasaktan sila, Becca at Yani! Ang tanga-tanga mo! Hindi kita dinala rito para gawing reyna. Dinala kita rito upang gawing pagkain. Maging ang kapatid at anak mo ay pagsasaluhan ng aming lahi. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakakatikim ng karne ng tao. Konti na lamang ang naimbak namin na pagkain. Hayop ka! Isa kang demonyo! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dahil hindi ka na rin naman magtatagal. Hindi naman ako ganun kasama eh. Kaya bago ka managutan ng hininga, pinasaya naman kita, hindi ba? Pakawalan mo ako! Hayaan mo kami umalis dito! Maawa ka! Hindi mo ko mauto katulad ng ibang lalaki mo. Alam mo bang nandidiri ako sa iyo sa tuwing magkatabi tayo? Kaya lang ang dali mo kasing utuin. Lamang ka rin sa kumukulong sikmura namin. Kaya pwede ka na. Marami kaming lumuluwas ng bayan. Isa na ron si Willie. Wala ka nang kawala. Kahit malaman mo pa ang buong katotohanan, hindi ka na rin naman magtatagal. Bago pa man muling bumao ng kutsilyo sa tiyan ni Lara, ay buong lakas niyang tinadyakan si Bibong sa masailang parte ng katawan nito. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang masaktan ng lalaki. Dahil sa inis ni Bibong, ay paulit-ulit siyang inundayan nito ng saksak hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Tumulo pa ang mga luha sa mga mata ni Lara habang inaalalang masasayang alaala nilang magkapatid kasama si Becca. Ilang sandali pa'y tumigil ang pagtibok ng pulso ni Lara at tuloy na itong binawian ng buhay. Nakaramdam ng pagkauhaw si Lara kaya tinungo niya ang kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ang pagkatay ni Mang Delio sa matabang lalaki. Nakita rin niya ang dalawang ulo na naroon sa loob ng lumang banga. Kaya't dali-dali siyang tumakbo patungo sa silid ni Yani. Ngunit bago pa man niya mabuksan yun, ay malakas na hinila siya ni Bibong at ipinasok sa kanilang kwarto at doon pinaslang. Balisa si Yani sa kanilang hinihigaan. Hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali. Nakakarinig siya ng mga kalabog mula sa labas ng kanilang silid. Kaya't marahan niyang binuksan ang pintuan at tinignan kung ano nangyayari.
Namilog ang kanyang mga mata nang makitang dugo ang kapatid na nooy buhat na ni Dado. Habang si Bibong ay nakatayo sa pintuan, marahan niyang isinara ang pinto at tinungo ang natutulog na si Becca. Becca, gising! Gumising ka! Kailangan nating makaalis dito. Auntie, inaantok pa po ako. Pakiusap, gumising ka! Nanganganib ang buhay natin dito. Kinuha nila si ate. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Ano? Pinatay nila si nanay? Isumbong natin kay tito. Shh! Huwag kang maingay. Kailangan nating makalabas dito. Wala tayong ibang kakampi kundi ang mga sarili natin. Diyan tayo dadaan sa bintana. Kailangan nating umalis dito bago pa nila tayo patayin. Isinuot niya ang kanyang backpack at dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Hindi niya maipaliwanag ang takot na kanyang nararamdaman. Ngunit nanaig sa kanyang isipan na kailangan nilang makaligtas ni Becca. Auntie, natatakot po ako. Baka mahuli nila tayo. Hindi kita iiwan. Dahan-dahan baka makita nila tayo. Narinig nilang bumukas ang pintuan ng silid, kaya't dali-dali silang tumakbo palayo. Napahinto sila sa tapat ng kusina. Dahil sa kawayan lamang ang dingding, ay sumilip si Becca roon at nakita si Lara na nakahiga sa ibabaw ng mesa. Auntie, si nanay yun, diba? Huwag kang maingay, mamaya marinig nila tayo. Anong gagawin nila kay nanay? Bakit nila pinatay si nanay, auntie? Hindi ko rin alam kung bakit, pero kailangan nating makalayo rito bago pa nila tayo mahuli. Tinakpan niya ang mga mata ni Becca nang tadtarin ni Mang Delio ang katawan ni Lara. Hinagis pa nito ang ulo sa banga kung saan sila malapit na nagkukubli, kaya tumalsik pa ang dugo sa kanila. Halika, doon tayo. Kailangan nating makarating kung saan naroon ang karitela. Kailangan nating makasakay ron. Sige po. Muli silang tumakbo, ngunit humarang sa kanilang harapan sina Dado at Bibong. Kumingisi pa si Dado habang lumalapit sa magtiyahin. Gabi na. Bakit lumabas kayo ng silid nyo? Gusto lang naming magpahangin. Nainitan kasi itong si Becca. Pumasok na kayo sa silid nyo. Baka mapano kayo rito. Mamaya na. Hindi na kasi kami inaantok. Ayos lang kami rito. Ang sabi ko, pumasok na kayo ng bahay. Huwag nyo kong galitin. Bakit? Anong gagawin mo sa amin? Itutulad mo ba kami kay Ate Lara? Bakit hinayaan mo siyang tadtarin ng iyong ama? Dinala mo ba kami rito para gawing pagkain? Hoy! Huwag mo kong angasan. Hindi ubra ang pagiging mataray mo rito. Gusto mo bang putuli ko yung dila mo? Salbahe ka! Bakit ba hinayaan patayin nila si nanay? Alam mo ikaw na bata ka? Nagtitimpi lamang ako sa kakulitan mo. Kahit na kailan, hindi kita ituturing na anak. Lumapit ang isang babae kay Bibong at bahagyang humalik ito sa pisngi ng lalaki. Matalim din itong nakatingin sa kanila. Ilang sandali pa'y naalala niya ang babae kung saan niya ito nakita. Siya ang kasama ng matabang lalaki na nakasabay niya sa jeep. Naglalambingan pa ang mga ito. Nandilat ang mga mata niya nang makita ang putol na ulo na bitbit ng babae. Biglang nagbago ang wangis ni na Bibong. Tinubuan ng matatalim na mga ngipin at ang balat nila ay maihahalin tulad sa bayawak. Auntie, bakit parang naging halimaw po sila? Natatakot po ako sa kanila. Layuan niyo kami! Huwag kayong lalapit! Auntie, papatayin nila tayo at tulad ng ginawa nila kay nanay. Binuksan niya ang dala niyang bag. Napansin niyang doon niya na ilagay ang iodized salt, kaya dali-dali niyang pinunit ang plastik at isinabo yun sa mga aswang na lumalapit sa kanila. Ngunit tila hindi man lamang ito tinatablan. Bakit hindi sila natatabla ng iodized salt? Asin naman to ah. Ay nako, yan na ba ang pangontrang dala mo? Paano ba yan, Yani? Hindi kami tinatablan.
Walang yaka? Minahal ka ng ate at pamangkin ko, pero ito lang ang gagawin mo sa amin? Anong kasalanan namin sa'yo? Malugod ka naming tinanggap sa aming buhay. Pero ikaw lang din pala ang magiging sanhi ng aming kamatayan. Hindi lang naman kayong dinala namin dito. Wala na kaming magagawa. Dahil kayo mga tao ang pagkain namin. Tatanga-tanga naman kayo eh. Kaya walang dapat sisihin, kundi ang mga sarili nyo. Nanginginig na humihikbi si Becca habang mahigpit na napayakap sa tiyahin. Napansin ni Yani na imbes na iodized salt ang kanyang isinaboy sa mga aswang ay ang plastik ng asukal ang kanyang nabuksan. Shit, asukal pala to, Becca, kaya hindi sila tinatablan. Huwag na kayong tumakas. Mapapagod lang kayo. Kinapa ni Yani ang isang supot at agad na pinulit yun. Nasisiguro niyang iodized salt na yun dahil tinikman muna niya bago isinaboy sa mga aswang. Tila napaso ang aswang na si Bibong at ang mga kasamahan nito nang lumapat sa kanilang balat ang asin. Dahil sa galit ay ibinato ng babaeng aswang ang putol na ulo na hawak nito kina Yani at Becca. Auntie, lumalayo sila tuwing isinasabi mong asin sa kanila. Kulang ang asin na ito dahil ang dami nila. Wala tayong mahihinga ng tulong dahil lahat silang naninirahan dito ay mga aswang. Hoy, Yani! Tigilan mo na yung pagsaboy mo ng asin! Hindi mo kami mapapatay sa ginagawa mong yan! Hindi niyo masasaktan si Becca! Lumayo kayo, mga demonyo! Habang parami ng parami ang mga nagaanyong aswang na lumalapit sa kanila, ay ganoon na lamang ang pag-apaw ng langis sa bote. Kinuha yun ni Yani at aksidenteng tumalsik ang langis kay Dado na patakbong lumalapit sa kanila. Malakas itong umatungal at napasapo sa kanyang pisngi sapagkat animoy napaso ang kanyang balat nang tamaan siya ng langis na may sangkap ng arok at samut-saring halaman na pangontra sa mga aswang. Nakikita mo ba yun, Becca? Tila napapaso sila sa langis. May pananggalang na tayo sa kanila para hindi na nila tayo malapitan. Oo nga, Auntie. Kalahati na lang ang natirang langis sa bote. Pinahira ni Yani ang buong katawan ng pamangkin ng langis, maging ang kanyang katawan. Dahil medyo mabantot ang amoy nito, ay hindi rin makayanan ng mga aswang. Sa tuwing dumadampi sa kanilang balat, ay hindi nila mapigilan ng pangangati at napapaso rin sila. Gawa yun sa halaman ng arok na kinatatakutan at iniiwasan ng mga aswang, lalo na ang mutya nito. Lumalayo ang mga aswang sa tuwing lumalapit ang magtiyahin sa kanila. Hulihin niyo sila! Hindi maaaring makatakas sa dalawang yan! Dahil tutugisin na naman tayo ng mga tao kapag nalaman nila ang ating tinitirhan. Hindi ko sukot akalain na may malakas ang pangontra. Bakit kasi hindi mo sinigurado bago mo sila dinala rito? Dahil wala naman akong naramdamang kakaiba nung naglalakbay kami. Marahil may gumagabay sa kanila. Malakas ang kapangyarihan na bumabalot sa babaeng yan. Magiging malaking problema natin siya kapag hinayaan natin siyang makatakas. Kaya patayin silang dalawa! Humahangos na tumakbo sina Becca at Yani palayo sa lugar ng mga aswang. Napakong tingin ni Yani kung saan naroon ang karitela, kung kaya't tinungo nila ito. Bilis, sumakay ka na, Becca! Kakalagan ko lang tong kabayo. Dali, Auntie. Paparating na sila. Ang higpit kasi ng pagkakatali eh. Tutulungan na po kita. Wag na, malapit ko na ring makalasto eh. Agad na sumakay si Yani sa karitela nang tuluyan ng makalaga ng kabayo. Hinampas niya ang likod nito gamit ang maliit na sanga ng kahoy, kaya tumakbo ito palayo. Gayon na lamang ang paghabol sa kanila ng mga aswang, habang iba'y sumakay rin sa karitela na nakikipaghabulan sa magtiyahin. Auntie, hinahabol nila tayo. Malapit na sila. Binibilisan ko na nga, kaso parang pagod na rin tong kabayo eh. Kapwa sila napasigaw ng biglang huminto ang kabayo at malakas na humalihing bago bumagsak sa lupa. Naninaw ni Yani na may bumaong patalim sa leeg ng kabayo na inihagis ni Bibong.
Auntie, bakit ano nangyari sa kabayo? Becca, tinamaan siya ng patalim sa leeg. Mukhang patay na siya. Paano na po yan? Hindi na tayo makakaalis pa rito. Halika, doon tayo magtatago sa mga halaman. Natisod si Becca. Kaya inalalayan siya ni Yani na makapagtago sa damuhan. Biglang napalingon si Becca mula sa kanilang likuran nang may marinig na humahangos. Naninig nilang dalawa na may batang aswang na nakangisi at patakbo itong lumundag upang sakmalin si Yani. Subalit maliksing sinabuhin siya ng dalaga ng iodized salt kaya't bumagsak ito sa lupa at namimilipit sa sakit. Lumayo ka! Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka kung magpupumilit kang lumapit! Naapakan ni Yani ang patalim na pagmamayari ng batang aswang. Kaya't kinuha niya yon upang gawing sandata laban sa mga aswang na humahabol sa kanila. Auntie, tingnan mo oh. Yung bato sa porseras natin parang kumikinang. Oo nga, ano kaya ang pinapahiwatig nito? Di ba ang sabi ni Lolo na pinagbilhan mo nito, pangontra to sa aswang? Tingnan mo oh, tumakbo ang bata nang makitang kumikinang tong porselas ko oh. Tumatalab na nga siguro ang bisa nito sa aswang. Huwag mong iwalayan ha. Kahit hindi pa tayo sigurado sa bisa nito, maaaring makakatulong sa atin ito. Tulad na lamang ng langis na binigay ni Lolo Meno. Napatigil sila sa pag-uusap nang marinig ang mga halinghinga at atungal ng mga aswang sa paligid. Yani! Becca! Lumabas na kayo! Huwag niyo akong galitin! Auntie, paano po tayo makakatakas? Ang dami nilang umaaligid oh. Shh! Huwag kang maingay para hindi nila tayo makita. Bahagyang napatingala si Becca nang may tumutulong malagkit na laway sa kanyang ulo. Magsasalita pa sana siya nang takpan ni Yani ang kanyang bibig. Dahan-dahan silang umupo sa likod ng puno dahil naaninaw nilang may nakasampa na aswang sa itaas ng kahoy. Pasinghot-singhot pa ito habang kinakamot ang buong katawan dahil sa hindi mapigilan ng pangangati. Nawala ng balanse ang aswang at bumagsak mula sa itaas ng puno. Mabuti na lamang doon siya nahulog sa kabilang bahagi kaya't hindi niya nakita ang magtiyahin. Nararamdaman kong nasa paligid lang sila. Sadyang palakas ng palakas ang taglay na pangontra ng dalawang yon. Kaya't habang maagay dapat na natin silang mahuli. Asin lang naman ang alam kong pangontra ng dalawang yon. Mauubos din yon. Hindi lang yon. Kundi nararamdaman ko may taglay silang mutya na siyang nagpoprotekta sa kanila. Ang pangangati ng katawan at pagkapaso ng ating mga kasamahan ay sanhiyo ng kanilang tangang kapangyarihan. Mga kasama, hanapin niyo sila! Dahil katapusan na natin kapag nakatakas ang dalawang bubuit na yon. Kahit kailan mga pasahoy talaga ang dalawang yun. Dahan-dahang gumapang sina Becca at Yani sa mayayabong na damo. Sa gayon ay makalayo sa mga aswang na humahabol sa kanila. Nangangatog ang katawan ni Becca dahil sa labis na takot. Naramdaman ni Yani na may humawak sa kanyang paa. Ngunit dahil sa langis na hinaplos niya sa kanyang katawan, ay napasigaw ang aswang dahil tila napaso ang kamay nito. Nakaagaw yun ang pansin sa iba nilang kasamahan, kaya tumakbo ang mga ito patungo sa kanilang kinaroroonan. Dali, Becca, tumakbo na tayo! Napapaso sila sa langis, ngunit hindi ito sapat para layuan nila tayo! Auntie, pagod na po ako. Halika, dito ka sa aking likod. Kakargahin na kita. Auntie, malapit na po sila. Hindi tayo magpapahuli sa kanila. Makakauwi tayo ng buhay. Nagngingit-ngit na sa galit ang mga aswang, lalo na sina Bibong. Kaya't hinagis niya ang hawak niyang patalim patungo sa kinaroroonan ni Becca. Bagamat nadapa si Yani, kaya't hindi natamaan ang magtiyahin. Tanging ang hibla ng buhok lamang ni Becca ang nasagi nito. Aray! Auntie, ayos ka lang ba? Kaya ko pa naman.
Hindi na malaya ng dalawa na burol na ang kanilang tinatahak, kaya't nahulog sila at nagpagulong-gulong pababa. Becca, nasan ka? Kailangan na nating makaalis rito. Malayo-layo na tayo sa kanila. Nakapaniyani si Becca na nawala ng malay, kaya't umiiyak siyang inalog-alog ang pamangkin. Becca, gumising ka! Hindi pwedeng maabutan nila tayo! Pilit niyang kinarga ang pamangkin. Ngunit dahil sa pagod na rin, ay natumba siya habang karga si Becca. Humagulgol siya ng pag-iyak at napalhod nang may makitang tao na humarang sa kanyang harapan. Bahagya siyang napatingala nang marinig ang pamilyar na boses sa kanyang pandinig. Eneng, bakit napadpad kayo rito? Mapanganib ang lugar na ito. Lolo Meno! Oo, ako nga. Mga bata, tulungan niyo sila makatayo. Lo, tulungan niyo po kami ng pamangkin ko. Hinahabol po kami ng mga aswang. Pinatay nila ang ate ko at gusto rin nila kaming patayin. Naramdaman ko ang enerhiya ng mutya na binigay ko sa iyo. Kaya sinundan ko. Hindi nga ako nagkamali na narito ang isa sa mga nagmamayari ng mutya. Inalalayan ng mga binatilong aita na kasama ni Lolo Meno, sila Yani at walang malay na si Becca. Maya-maya'y dumating ang mga aswang sa pangunguna ni Inang Aswang at ni Bibong. Hoy tanda! Ikaw na naman! Ibalik mo sa amin ang dalawang yan! Kahit kailan hindi mo talaga kami tinatantanan! Hanggang dito ba naman ay pinapakialaman ninyo kami? Lolo, pakiusap. Huwag niyo pong hahayaan na makuha nila kami. Maawa po kayo sa amin. Hindi ko kayo ibibigay sa kanila. Ang tagal namin silang tinutugis. Dahil kami ay napagkakamalang mga aswang sa ginagawa nilang pagpatay. Marami na sa aming mga kasama na ipinaslang dahil napagkamalang mga aswang. Kaya hindi ako mapayag sa gusto nilang mangyari. Bingi ka ba? Umalis na kayo! At iwan ang dalawang yan. Sa gayon hindi na kayo madamay pa. Matagal na kaming nadadamay! Dahil sa kawalang hiya ninyo! Kami na pagkakamalang mga aswang. Gayong tahimik kaming naninirahan sa kabundukan. Gayon na nagkita-kita na naman tayo. Hindi ko hahayaan na may mga biktima pa uli kayo. Pilit na nilalabanan ng mga aswang ang pangontra ni Lolo Meno. Tulad ng kapangyarihan na gumagabay kina Yani at Becca, ay mas malakas ang pangontrang taglay na matandang aita. Dahil sa napapaso sila sa tuwing sinasaboy ni Lolo Meno ang langis, ay nagsipulasan ang mga ito. Ngunit dahil sa matinding pagnanais ni Lolo Meno na patayin ang inang aswang na siyang pinuno nila, ay nilabanan niya ito. Animoy naging isang malaking bayawang inang aswang. Umaba ang buntot ito at dila. Matanda ka na! Hindi ka na ganun kalakas kagaya ng pagpaslang mo sa aking ama! Matagal ko nang inaasam-asam ang araw na ipaghiganti ang kanyang kamatayan! Nararapat lamang sa iyo ang patayin! Dahil ang mga katulad ninyo ay mga salot! Maging ang aming buhay nanganganib! Dahil sa masasamang ginagawa ninyo sa mga tao! Hinampas ng inang aswang si Lolo Meno ng buntot ito. Tumila po na matanda, kaya't napangisi ang inang aswang. Bagamat kinuha ni Lolo Meno ang kanyang pana at inasinta sa noo ang inang aswang. Ganun na lamang ang palahaw ng inang aswang nang bumaon sa kanyang noo ang matalim na palaso. Napalingon si Bibong sa ina, kaya't malakas nitong tinadyakan ang kalaban nitong binatilyong aita upang tulungan ang ina. Ngunit unti-unti itong nawalan ng buhay. Nagngingit-ngit sa galit si Bibong, ngunit natuon ang pansin ito kay Yani at Becca na nakasandal sa puno kasama ang isang katutubo. Pilit na nilalabanan ni Bibong ang pangangate ng katawan habang lumalapit kay Yani na may langis at mutya ng arok. Hinablot niya si Yani sa paa at kinaladkad ang dalaga. Aray! Bitiwan mo ako! Aray! Ikaw ang dahilan ng pagkasawi ng aking ina! Papatayin kitang babae ka!
Sisihin mo ang sarili mo dahil kung hindi mo kami dinala rito, hindi mamamatay ang nanay mong aswang. Salbahe ka! Isusunod kita sa kapatid mong marumi ang pagkatao! Mas marumi ka dahil ang katulad mo'y kahit kailan ay hindi na magbabago. Kasing lansa ng bunganga mo ang budhi mo. Bitiwan mo ako, hayop ka! Dinaganan ng aswang na si Bibong si Yani. Galit na galit itong ibinuka ang bibig upang sakmali ng dalaga. Ngunit isinaboy ni Yani ang natitirang laman ng langis sa bote sa mukha ng lalaking aswang. Bagamat iniindaman nito ang pangangati at hapdi ng katawan upang mapatay si Yani, ay hindi na nito magawang malabanan pa ang sakit dahil nalaplos na ang balat nito sa mukha at umuusok na rin ang buo niyang katawan. Kaya't siya na mismo ang lumayo sa dalaga. Ngunit dahil sa dami ng langis ng arok na dumampi sa kanyang mukha, ay nanuot yun sa kanyang laman hanggang sa mga lahati ang natapyas niyang pisngi. Humandusay ang katawan ni Bibong sa damuhan na binawian ng buhay. Dahil sa takot sa katutubong mga aita, ay patakbong umalis sa mga aswang. Kabilang na roon ang ama at ang babaeng totoong karelasyon ni Bibong. Deng, halika na, patay na yan. Gusto pa niyang labanan ng bisa ng langis, ha? Diyan siya nagkakamali. Dahil pinalakas pa yan sa tulo ng mutya ng iyong pulseras. Sa tingin ng iba'y ordinaryo lamang yan. Ngunit lumalabas ang kanyang kapangyarihan kapag ikaw ay nasa panganib. Samahan mo pa ng pananampalataya sa poong lumikha. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi tayo gagabayan ng mga puti ang gabay. Lo, nasan si Becca? Ligtas siya, kasama ng apo ko. Nawalan lamang siya ng malay dahil sa matinding pagod at takot. Gagamutin ko siya pagdating natin sa tribo. Halika na, si Orem na lamang magbubuhat sa pamangkin mo. Lolo, natatakot po akong balikan ng mga aswang. Maaari kayong manirahan kasama namin. Alam kong babalikan kayo ng mga kasama nila sa syudad. Mas mainam kung tumira kayo sa lugar kung saan kayo ligtas at walang nakakakilala sa inyo. Ang sakit ng likod ko. Ang layo ng pagkakaladkad ng Bibong na to Paano ba kayo napadpad sa lugar na ito? Dahil sa salbahing Bibong na to, niligawan niya ang ate ko. Tapos sabi niya magbabakasyon daw kami dito sa kanilang lugar. Hindi ko sukat akalain na gagawin pala nila kaming pagkain. Pinatay nila ang ate ko, Lolo. At may iba rin silang biktima. Nakikisalamuha sila sa mga normal na tao para dalhin sa kanilang lugar. Sigurado kung lilipat na naman ang lugar na titirhan ng mga yon. Dahil natuntunan namin sila. Ilang kasamahan na rin namin ang namatay dahil sa kagagawa nila. Pinagbibintangan na kami ang mga aswang. Kaya't pansamantala akong tumigil sa pagtitinda dahil sa hidwaan ng aming panig laban sa kanilang pangkat. Pagdating sa tinitirhan ni Lolo Meno ay nagising si Becca. Ganun na lamang ang palahaw ng bata. Hindi niya gustong lumayo ang tiyahin sa kanyang tabi dahil sa takot at matinding trauma na nangyari sa kanila. Ginamot ni Lolo Meno ang mga sugat na magtiyahin. Pansamantalang nanirahan silang dalawa kasama ang mga katutubong aita. Minanmanan ng mga kasamahan ni Lolo Meno ang lugar kung saan naninirahan ng mga aswang. Ngunit wala na roon ng mga ito. Batid nilang lumipat na naman ang tirahan ng mga ito at naghahanda upang muling makapambiktima. Hindi mapigilang mapaiyak ni Yani habang niyayakap ang pamangkin dahil kung hindi sa tulong ni na Lolo Meno ay hindi sila nakaligtas sa kamay ng mga aswang. Wakas.